Sa ilalim ng dagat at mga kabundukan ng Pilipinas, may mga puwersang hindi natin nakikita. Mga puwersang parang mga higanting sugat na nagpapahirap sa ating bansa. Sa wika ng siyensya, ang tawag sa kanila ay trench at kaldera. Ang trench ay parang higanting kalmot, habang ang kaldera ay parang higanting tama ng bala. Mga sugat na iniinda ng Pilipinas sa loob ng libu-libong taon, mga sugat na balang araw ay magiging dahilan ng katapusan ng ating bansa. Ang Pilipinas ay parang isang bansang nakaupo sa dalawang malalaking plato, ang Eurasian Plate at ang Philippine Plate. Oo, napapagitnaan tayo ng dalawang malalaking bahagi ng lupa o tectonic plates na laging nagbabanggaan at nagkikiskisan sa tuwing umiinit at gumagalaw ang mga molten rocks sa ilalim ng lupa, sa mantle layer ng Earth. Alam naman natin na kapag sobrang init ng layer na ito, umaalsa ang mga molten rocks at itinutulak o hinihila ang lupa sa ibabaw. Sa tuwing nangyayari yan, nagkakagitgitan din ang dalawang malalaking plato na nasa ilalim ng Pilipinas, ang Eurasian at Philippine Plates. Ngayon, may ideya ka na ba kung bakit madalas at magkakasunod ang mga lindol sa Pilipinas? Yan ay dahil ang ating bansa ay nakaupo sa mismong lugar kung saan nagbabanggaan ang dalawang higanting plato ng mundo. At kung makikita mo sa mapang ito, napakahaba ng boundary ng dalawang platong ito mula hilaga hanggang timog ng Pilipinas. Kaya minsan, kapag nagkakaroon ng malakas na paggalaw sa norte halimbawa, ramdam din ang paggalaw hanggang sa timog. Pero kung mahina lang naman ang paggalaw, posible na hindi ito maramdaman sa iba pang bahagi. Minsan mapapaisip ka na lang, bakit kaya tayo inilagay ng Diyos sa ganitong posisyon? Sa gitna pa talaga ng dalawang nagbabanggaang bato. Pero mamaya, sasagutin natin yan sa tulong ng Biblia. Dahil sa banggaan ng mga plato sa ilalim ng ating bansa, nagkaroon tayo ng tinatawag na mga trenches, mga uka o kanal na nabuo dahil sa gitgitan ng dalawang platong ito. Sa ngayon, mayroong 7 trenches sa buong kapuluan. Ang Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench, Cotabato Trench, Philippine Trench, East Luzon Through, at East Mindanao Ridge or West Philippine Trench. Sa mga trenches na ito nagsisimula ang lindol na umuuga sa lupa. At syempre kung may paggalaw ng lupa sa ilalim ng dagat, asahan mo na rin ang tsunami. Sa mga trenches kasi nagaganap ang tinatawag na subduction o pagsusumiksik ng isang plate sa ilalim ng isa pang plate. Kapag masyado nang mataas ang pressure na nagaganap sa subduction, nagbe-breakdown na yung plate na nasa ibabaw at humahampas ito sa tubig. Kapag humampas ang lupa sa tubig, lumilikha na ito ng puwersang bubuo sa tsunami. Kaya ang mga underwater earthquakes at tsunami, lahat yan ay nagsisimula sa mga aktibidad sa mga trenches. Sa 7 trenches na binanggit natin, nakatutok ang maraming eksperto sa Manila Trench. Posible daw kasing lumikha ito ng magnitude 8.4 hanggang 9.2 na lindol. At ang isa sa mga pinangangambahan nila ay ang pag-abot ng lindol na ito sa Metro Manila. Marahil nakaabang sila sa posibleng sakuna dahil malapit ito sa kabisera ng ating bansa. Pero buti na lang at hanggang ngayon, wala pa namang ganong kalakas na lindol o tsunami na tumatama sa Maynila mula sa Manila Trench. Pero alam nyo ba na habang nakaabang ang mga siyentipiko sa posibleng pag-aalburuto ng Manila Trench, isang trench sa timog na bahagi ng ating bansa ang marami na palang napapatay na tao. Oo, hindi siya kasing sikat ng Manila Trench, pero siya na ang may pinakamaraming pinatay na tao, at yan ay ang Cotabato Trench.
Halos 4 na dekada na ang nakakalipas nang tumama sa rehiyon ng Moro Gulf ang pinakamapaminsalang tsunami sa kasaysayan ng Pilipinas. Trahedya na kumitil ng humigit kumulang 8,000 katao. Pero dahil din sa trahedyang yan, nagsimula ang pagbabago sa sistema ng disaster preparedness sa ating bansa. Nagsimula ang lahat ng bandang 12:10 ng madaling araw, August 17, 1976, araw ng Martes. Habang mahimbing ang tulog ng karamihan, biglang yumanig ang isang napakalakas na lindol na may sukat na 8.0 magnitude sa Richter scale. Naramdaman ito sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Pinakamalakas na naramdaman ng lindol sa Cotabato City. Tumagal ng humigit kumulang 30 segundo ang pagyanig. Gumuho ang mga gusali, bumagsak ang mga tulay, at naputol ang mga linya ng kuryente. Napakalakas ng lindol na ito, pero alam nyo ba na hindi ito ang siyang naglagay sa buhay ng mga tao sa peligro, kundi ang tsunami na sumunod dito. Walang anumang babala, makalipas lamang ang 2 hanggang 5 minuto pagkatapos ng lindol, biglang umurong ang tubig dagat mula sa baybayin. Sa kadiliman, naglalakad pa noon ang mga nakaligtas sa lindol na para bang hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Napansin nila ang pag-urong ng tubig sa dalampasigan, pero wala silang kaide-ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Walang ano-ano'y namataan ng ilan sa kanila ang pagdating ng isang higanting alon na may taas na 9 na metro. Nilamon nito ang mga pamayanang nasa paligid ng Moro Gulf. Tinamaan ng tsunami ang mahigit 700 kilometrong kahabaan ng coastal plains at pinakamataas ang alon sa Pagadian City, Cotabato City at ang bayan ng Lebak sa Sultan Kudarat. Sa Pagadian City, mahigit 2,000 katao ang patay. Sa Cotabato City, 1,500 ang nasawi nang hampasin ng alon ang lungsod. Maraming bangkay ang natagpuan pa ring palutang-lutang sa dagat kahit ilang araw na matapos ang sakuna. 70% ng lahat ng nasawi noong gabing yon ay dahil sa tsunami, hindi dahil sa lindol. Para bang naligtas sila sa lindol para lang ipatangay sa tsunami. Umabot sa 8,000 katao ang patay, kabilang ang mga nawala at hindi na natagpuan. Kaya't itinuturing itong pinakamatinding tsunami na tumama sa Pilipinas. 10,000 ang nasugatan, 70,000 ang nawalan ng tirahan. Ito ang pinakamapaminsalang lindol na tumama sa Pilipinas sa loob ng 58 taon. Mas marami pa itong napatay kumpara sa bilang ng mga nasawi nang manalasa sa bansa ang Super Typhoon Yolanda na tinagurian namang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo. Base sa pahayag ng mga saksing naroon mismo nang maganap ang trahedyang yon, isang may bahay mula sa Pagadian City ang nagsabi na bandang 12:15 ng madaling araw, nagsimulang gumalaw ang lupa. Ginising niya ang kanyang 10 anak upang agad na lumikas patungo sa mataas na lugar dahil alam niyang susundan ng dambuhalang alon ang malakas na lindol. Makalipas ang 5 minuto, dumagundong ang higanting mga alon at umabot ng kalahating kilometro papasok sa lupa. Winalis ang daan-daang bahay sa baybayin. Hindi ako makatayo. Nahilo ako at nagsusuka habang nararamdaman ang pagyanig ng lupa. Makalipas ang ilang sandali, matapos makipag-usap sa mga taong takot na takot, bumalik ako sa aking silid ngunit bumaba rin agad nang marinig ko ang malakas na ugong na parang maraming truck na sabay-sabay. May sumigaw na iyon daw ay hampas ng alon. Ang ingay pala ay mula sa dagundong ng dambuhalang alon na nilamon ang mga maliit na bahay sa ibabaw ng mga tukod. Natulog kami ng mahimbing. Nagising ako nang maramdaman kong gumagalaw ang bahay na parang bangkang hinahampas ng bagyo. Nagmadali kaming lumabas, patungo sa ligtas na lugar. Ilang segundo lang ang lumipas, nilamon ng mapanirang alon ang aming bahay. Isa itong bangungot na hindi kayang ilarawan. Bagaman nagdulot ng sunog at pagguho ng ilang gusali ang lindol, ang tsunami pa rin ang naging sanhi ng pinakamarami sa mga napinsala.
Ang matinding pagkawasak na dulot ng Moro Gulf earthquake at ng tsunaming sumunod dito ang nagbunsod tuloy ng pagbabago sa disaster preparedness system ng Pilipinas. Ipinag-utos noon ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagrebisa sa mga probisyon ng National Building Code makalipas ang isang taon pagkatapos ng trahedya. Noong 1976, itinatag ni Marcos ang National Disaster Coordinating Council or NDCC na siya ngayong kilala bilang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang itinuturong salarin ay ang Cotabato Trench, isang trench na hindi kasing tanyag ng Manila or Philippine Trench. Pero hindi porke hindi ito kilala ay hindi na ito delikado. Ang Cotabato Trench ay isang undersea structure sa gitna ng Moro Gulf at Celebes Sea. Nakaharap ito sa mga bayan ng Lebac, Calamansig, Palimbang at Cotabato City. Sa mismong Cotabato Trench, pumapailalim ang tectonic plate ng Celebes Sea sa tectonic plate ng Pilipinas. Ang pag-ilalim ng Celebes plate sa plate ng Pilipinas ay dahan-dahan lang, ilang sentimetro lamang kada isang taon. Pero sa paglipas ng ilang dekada at siglo, hindi na kinakaya ng ating plate ang pagsusumiksik ng Celebes plate, kaya kumakawala na ito at nagiging dahilan ng pagyanig at paghampas ng ocean floor sa tubig. Ayon sa mga scientist, ang pressure na naipon sa aktibidad na ito ay katumbas daw ng libu-libong nuclear bomb. At dahil mababaw ang dagat sa bahaging yon, halos lahat ng enerhiya ay napunta na sa paggalaw ng tubig na naging isang mapanirang tsunami kalaunan. Ang mga alon ay umabot sa bilis na 800 km per hour. Paglapit sa mababaw na baybayin, bumagal ang galaw ng alon, pero lalo pa itong tumaas ng hanggang sa 9 hanggang 15 metro. Walang anumang istruktura ang kayang tumagal sa ganoong puwersa, kaya gumuho ang mga gusali, bumagsak ang mga tulay, at nabura sa mapa ang lahat ng mga baryo. Wala kasing kaalam-alam ang mga residente noon na sila pala ay nakaharap sa isa sa pinakadelikadong rehiyon sa buong mundo. Tanong ng ilan, mangyayari pa ba itong muli? Hindi ito ang dapat na tanong. Ang dapat na tanong, kailan kaya ito mauulit? Sigurado kasi na mauulit ito pero walang nakakaalam kung kailan. Tandaan na kada taon, patuloy na sumisiksik ang Celebes plate sa Philippine Mobile Belt at nagaganap ito sa Cotabato Trench. Paano kung dumating na naman ang panahon na hindi na naman kayanin ng ating plate ang presyon sa pagsiksik ng Celebes plate? Muli, kakawala na naman ito at yayanigin ang lupa at ang dagat. Mula noong 1976, malaki na ang pag-unlad ng Pilipinas sa sistema ng babala at paghahanda sa tsunami. Natutukoy agad ngayon ang mga lindol sa loob lamang ng ilang segundo. May mga evacuation route, sirena, at mayroon ng kaalaman ang mga tao sa mga babala ng tsunami, tulad halimbawa ng malakas na pagyanig, pag-urong ng dagat at mga kakaibang kilos sa tubig. Ang mga aral mula sa trahedya ng 1976 ay nagliligtas na ngayon ng maraming buhay sa bawat bagong lindol at tsunami. Pero habang patuloy na pinag-aaralan ng ating mga eksperto ang mga misteryo sa dagat, lagi nating tandaan na may posibilidad na ang susunod na pag-aalboroto ay mangyari bukas. Alam nyo, kahit sa namang parte ng mundo, posibleng makaranas ng lindol, ng pagsabog ng bulkan, ng bagyo, etc. etc. Walang lugar sa mundo ngayon na masasabi mong ligtas sa anumang natural calamity. Kahit saan ka tumira, laging may nakaabang na panganib Mga panganib sa kalikasan, mga panganib sa kalusugan, bukod pa yung panganib galing sa mga masasamang tao, no? Kaya po doon sa tanong na bakit tayo inilagay ng Diyos sa isang bansa na nakalagay mismo sa isa
sa mga pinakadelikadong rehiyon sa mundo na maraming lindol, maraming fault lines, maraming bulkan. Not to mention that our country is sitting in the midst of two constantly colliding tectonic plates. Hindi po ibig sabihin nun na hindi tayo mahal ng Diyos o ang mga Pilipino ay nasa ilalim ng sumpa, hindi po. Lahat ng lugar po ay mayroong banta ng panganib mula sa ilalim ng lupa. Actually, mararamdaman mo ngang mahal ka ng Diyos na mahal ng Diyos ang mga Pilipino. Kasi paraiso yung pinaglagyan sa atin Paraiso yung ating bansa. Mayaman sa natural resources, mayaman sa mga mineral, mayaman sa mga magagandang tanawin. At ang ating posisyon sa Asia, pinag-iinteresan ng maraming bansa. Maging ang ating klima ay hindi gaanong malamig o mainit Pero bakit nga ba mayroong napakadelikadong mga elemento o mga banta sa ilalim ng ating bansa? Bakit hindi na lang alisin ng Diyos yun? Isinumpa ba ng Diyos ang mga Pilipino? Again, hindi po mga kababayan, at lalong hindi tayo ang may kasalanan kung bakit ganyan ang ayos ng ating underwater territories. Hindi pa kasi tayo tao, may mga trenches na nakalagay na talaga dyan na prone sa paglindol. Hindi pa nabubuo ang lahing Pilipino, mayroon ng mga volcanic craters sa ating bansa at sa ilalim ng mga dagat na sakop ng ating bansa. Ang may kasalanan kung bakit mayroon yan ay walang iba po kundi si Adan. Mula po kasi nang magkasala si Adan, pinasok na ng iba't ibang peste at sumpa ang perpektong mundo na nilalang ng Diyos. Lahat ng mga physical defects ng mundo, lahat po yan ay dahil kay Adan. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 3 verse 17, at kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniuutos sa iyo, na huwag kang kakain yon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. So yung mga lindol, mga matitinding virus, mga bagyo, mga volcanic eruptions at iba't ibang mga kalamidad, yan po ay bahagi ng konsekwensya ng kasalanang ginawa ni Adan. Ang problema mga kababayan, hindi lang tumigil kay Adan yung kasalanan. Nagpatuloy ang paggawa ng masama hanggang sa mga anak niya, hanggang sa mga sumunod na henerasyon at hanggang sa ating panahon ngayon. Walang katigil-tigil ang mga tao sa paggawa ng masama at pagtalikod sa Diyos. Kaya yung sumpa na nangyari sa lupa dahil kay Adan, lalo pong lumala, lalong tumindi, lalong naging delikado at life-threatening. Sabi nga ni San Pablo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, those curses na pumasok sa mundo dahil sa kasalanan ni Adan, life-threatening na. Lalong naging worst ang kalagayan ng ating mundo physically at marami na pong mga buhay ang namamatay dahil dito. At itong mga natural calamities na ito, mga tectonic plates, mga bulkan, lahat po yan ay ginagamit ng Diyos para iparamdam sa mga tao ang kanyang sama ng loob dahil sa patuloy na paggawa nila ng masama at paglabag sa kanyang mga utos. Nang magkagayoy na uga at nayanig ang lupa, ang mga saligan ng mga bundok ay nanginig at nauga, sapagkat siya'y galit. Manatili nawa ang kaluwalhatian ng Panginoon kailanman. Magalak nawa ang Panginoon sa kanyang mga gawa, na siyang tumitingin sa lupa at ito'y nayayanig, na humihipo sa mga bundok at ito'y umuusok. So, are we going to expect na aalisin ng Diyos yung mga sumpa na nakatanim sa iba't ibang bansa sa mundo? Aalisin niya yan, pero hindi pa po ngayon. Napakarami pang masasamang tao dito sa Pilipinas At gagamitin ng Diyos ang lindol at bulkan para iparamdam sa kanila na hindi siya natutuwa sa mga nangyayari. Pero kung ikaw ay susunod sa Diyos, hindi ka tatalikod sa Kanya at susunod sa mga hakbang ng mga masasamang tao. Sa halip ay susunod ka sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga utos. Ang pangako ng Diyos ganito, sa awit ni David 121 mula 5 hanggang 8, ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw,
ni ng buwan man kapag gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa, ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. Kaya huwag nating isipin mga kababayan na isinumpa ng Diyos ang Pilipinas dahil inilagay tayo sa isang rehiyon na madalas lumindol. Hindi. Buong mundo po ay apektado ng mga kasalanan ni Adan kaya nandyan yan. Pero may pangako naman ang Diyos na iingatan tayo sa mga sakuna, sa mga banta sa paligid, kung tayo ay magtatapat at susunod sa Kanya. At pagdating naman ng panahon, babaguhin naman niya itong mundong ito. Hindi naman mag-i-stay ang mga natural defects na yan. Papalitan ng Diyos itong ating mundo ng isang mundo na wala kahit anong panganib. Sabi sa Biblia, magkakaroon ng isang bagong langit at bagong lupa na pinananahanan ng katwiran at doon wala na pong kamatayan, wala ng luha o pananambitan man. Ang sabi sa Apokalipsis 21:1 hanggang 3, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na."